Tara na, pag-usapan natin ang isang bagay na puno ng hiwaga at kasaysayan. Bubuksan natin ngayon ang mundo ng agimat. Sigurado ako, narinig niyo na yung mga kwento, di ba? Mga bayaning sumusugod sa laban, parang walang takot, hindi raw tinatabla ng bala. Mga mandirigmang may kakaibang lakas. Paano nangyayari yun? Saan kaya nanggagaling ang ganitong kapangyarihan? Well, lahat ng mga kwentong yan, lahat ng kababalaghang yan, ay umiikot sa iisang bagay lang, ang mundo ng agimat. So tara, silipin natin kung ano ba talaga ang mga hiwaga sa likod nito. Okay, para talaga maintindihan natin ang agimat, kailangan nating mag-time travel. Kailangan nating balikan kung saan ito nagsimula, at yun ay sa malalim na koneksyon ng mga ninuno natin sa kalikasan. Alam nyo, bago pa man dumating ang mga dayuhan, matagal ng parte ng kultura natin to. Ang mga ninuno kasi natin may malalim na ugnayan sa kapaligiran. Naniniwala sila na lahat ng bagay, buhay man o hindi, ay mayroong espiritu. Dito ngayon pumapasok yung konsepto ng virtud. Ano ba to? Ito yung tawag nila sa spiritual energy, yung lakas na nananahan daw sa lahat ng bagay sa kalikasan. Mula sa mga bato, sa mga puno, sa mga hayop, lahat yan may virtud. At ito yung pinaka-importanting punto. Ang agimat, hindi lang yan basta isang bagay na sinusuot. Ito ay isang sagradong kasunduan. Isang tipan, kumbaga, sa pagitan ng tao at ng kalikasan mismo. At yung pagkuha nito, nako, hindi biro. Isa itong sagradong misyon. Kailangan mong pumunta sa mga sagradong lugar, tulad ng Bundok Banahaw. Pero higit sa lahat, kailangan mong patunayan na malinis ang iyong kalooban. Doon mo lang matatanggap yung tinatawag nilang grasya o yung biyaya ng isang hanting-hanting. Sige, mula sa kalikasan, lipat naman tayo sa kasaysayan. Tingnan natin kung paano naging napakahalagang sandata ang agimat sa isa sa mga pinakamabigat na yugto ng ating bansa. Isipin nyo, sa panahon ng Kastila at Amerikano, ang agimat ang naging baluti ng mga ordinaryong Pilipino. Ito yung nagbigay ng pag-asa sa mga katipunero at nagpatuloy na simbolo ng paglaban sa mga sumunod pang digmaan. Yung mga revolusyonaryo natin, marami sa kanila may dalang librito. Ito yung maliliit na aklat na puno ng orasyon. At nagsusuot din sila ng vestidas, mga tsaleko na may mga sagradong simbolo at salita na pininiwala ang nagbibigay ng proteksyon. At dito na ngayon papasok yung konsepto ng kibal. Ito yung matinding paniniwala na kapag may agimat ka, hindi ka tatabla ng kahit anong patalim o bala. Grabe, di ba? Dito natin makikita yung psychological power ng agimat. Harap-harapan yung kalaban na mas moderno at malalakas ang armas, pero para sa mga katipunero, ang anting-anting ang kanilang pag-asa. Ito yung parang equalizer, yung nagpapantay sa laban. Pero, teka muna, tanggalin muna natin yung mga kwento ng kababalagan, subukan nating alamin, ano ba talaga ang tunay na pinanggagalingan ng kapangyarihan ng isang agimat? So, ito na nga yung malaking tanong, di ba? Sa likod ng mga orasyon, ng mga simbolo, ng paniniwala sa kibot, ano ba talaga ang pinaka-esensya, yung puso ng lakas nito? At ang sagot, alam nyo, napakasimple pero sobrang lalim. Ang tunay na kapangyarihan ng agimat ay hindi yung supernatural power, kundi yung hindi matatawarang tapang at lakas ng loob na binibigay nito sa isang tao. Isa itong paalala na ang totoong lakas, hindi yan galing sa labas. Galing yan sa loob, sa tibay ng paniniwala mo, sa pananampalataya mo, at sa ugnayan mo sa sarili mong kultura at pinagmulan. At yan ang nagdadala sa atin sa ngayon. Sa ating modernong panahon, paano na kaya natin titingnan ang konsepto ng agimat? Meron pa ba nito? Kasi kung iisipin natin, baka nag-iba lang ng anyo ang agimat. Yung dating agimat na gawa sa bato, bakal o tela, baka ang agimat natin ngayon ay yung mga prinsipyo natin o yung pagmamahal natin sa bayan na nagpapalakas sa atin o di kaya yung pananampalataya na gumagabay sa atin araw-araw. Sa huli, ang agimat ay higit pa sa isang anting-anting. Sobrang lalim nito. Mahalagang bahagi ito ng ating pagka-Pilipino. Simbolo ito ng ating walang sawang paglaban at ng natural nating pagnanais para sa proteksyon sa isang mundong laging may hamon. Kaya ngayon, iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Kayo, personally, naniniwala pa ba kayo sa lakas ng agimat? O baka naman may mga kwento kayong narinig mula sa mga lolo't lola ninyo tungkol dito? I-share nyo naman sa amin, gusto naming malaman yan.
Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.